Kabanata 921. Kinuha niya ang panulat, pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata, at ibinaba ang kanyang thumbprint. Pagkatapos, ginawa niya ang parehong bagay para sa tatlong set. Kalaunan ay ibinigay ng financial officer ang isang set kay Emma. Itago mo ang isang set habang ibinabalik namin ang iba pang dalawang set. Congratulations, Miss Hill. Mula ngayon, ikaw na ang magiging general manager ng Stellar Jewelers Southland District Branch. Hi, Miss Hill. Magalang na yumuko sa kanya ang opisyal ng pananalapi. Yumuko siya ng may paggalang sa isang 70 degree na anggulo. Kapag may nanguna, hindi na rin makatayo ang ibang mga nasasakupan. Nakayuko din silang lahat sa 90 degree na anggulo. Magandang hapon, Miss Hill. Nakayuko kay Emma ang mga security guard, shop assistant, waiter, at financial officers. Ang sitwasyon at ang paraan na iyon ay talagang napakakahanga-hanga, masikip, mataong, at engrandi. Maging si Emma, na sanay na masaksihan ang mga malalaking sitwasyon, ay hindi napigilan ang sarili kapag nakita niya ang isang malaking bagay. Nakikita niya dati ang ibang tao na nambobola noon, pero tuyad niya naman na matuwa ngayon. Natural na hindi siya sanay. Sige, lahat kayo ay maaaring bumalik sa inyong trabaho ngayon, sabi ni Emma. Oo, binibini. Naghiwalay ang lahat. Napakabilis ng lahat. Si Emma ay naging general manager ng Stellar Jewelers Southland District Branch. Mula ngayon, lahat ng naroon ay kailangang makinig sa kanya. Napatulala si Victoria at ang dayuhan. Nagsalita pa sila ng napakayabang kay Emma na sinasabing hindi nila ito papayagang bilhin ang mga alahas na gusto niya. Anong nangyari? Siya ang general manager, kaya nabibili niya ang anumang gusto niya. Maaari pa nga niyang hilingin sa security guard na anyayahan silang umalis kung hindi niya gusto ang mga ito. Paano sila maihahambing sa kanya? Si Victoria ay naging mayaman lamang dahil siya ay nagpakasal sa isang mayamang lalaki. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan para pakasalan ng isang nasa katanghaliang gulang na dayuhan. Gayunpaman, nagsasarili si Emma. Nagawa niyang maging general manager at yumaman at makapangyarihan sa sarili niyang kakayahan. Dati, hindi kayang talunin ni Victoria si Emma. Ngayon, napakalayo niya kay Emma. Nalampasan siya ni Emma ng isang mahabang shot. Nawala ang kanyang pagmamataas at halos hindi makahinga si Victoria dahil nanlumo siya sa kahangahangang ugali ni Emma. Hindi na siya makapaghintay na umalis ngayon. Malinaw niyang alam na hindi bibigyan siya ni Emma ng anumang mukha. Ihilingin sa kanya ni Emma na umalis. Imbes na hintayin niyang magsalita si Emma ay umalis muna siya. Habang naghahanda si Victoria na umalis, mahinang ngumiti si Emma habang sinasabi, "O matandang kaibigan, huwag magmadaling umalis. Bakit hindi mo muna tingnan?" Napangisi si Victoria. Ano ang nararapat na tingnan muli? Nakangiting sinabi ni Emma, "Ako ang namamahala dito ngayon. Since we were from the same university, I will not treat you badly. Maaari kang bumili ng kahit anong gusto mo. Bibigyan kita ng 20% discount." Habang nagsasalita si Emma, tumalikod siya at umalis. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi niya itinaboy si Victoria at binigyan pa niya si Victoria ng 20% na diskwento. Tanong ni Victoria, "Emma Hill, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba bibili?" Huminto sa paglalakad si Emma at bahagyang lumingon. Nakangiti siya habang sinasabi, "Ako ang general manager ng Southland District Branch at lahat ng alahas dito ay ako ang namamahala. Maaari ko lang ilagay ang alinman sa mga ito kung gusto ko. Bakit ko sila bibilhin?" Ano? Nagdilim ang ekspresyon ni Victoria. Naiintindihan niya ito. Hindi naman tumanggi si Emma na bumili. Hindi lang siya mapakali na bilhin iyon. Lahat ng alahas doon ay pag-aari niya, kaya bakit pa niya ito bibilhin? Kasabay nito, maaari pang bigyan ni Emma si Victoria ng 20% na diskwento. Si Emma ba ang nag-aalaga sa kanya? Haha. Tinatawag itong simpatiya at pagpapakitang gilas. Sinabi ni Emma kay Victoria na wala siyang pakialam na maging maliit sa isang maliit na karakter na tulad niya. Noon pa man ay gustong supilan ni Victoria si Emma, ngunit sa huli ay walang awa siyang binugbog ni Emma. Sa bandang huli, naisip pa ni Emma na sayang ang lakas na kutsain si Victoria. Kung kinukutsa ka ng mga tao, ibig sabihin may ibig sabihin ka pa rin at karapat-dapat ka pa rin kutsain. Ngunit, kung naisip ng kalaban na nasayang ang kanyang lakas upang kutsain ka, nangangahulugan iyon na wala kang anumang bagay sa kanya.
Nawala si Victoria. Nawala siya ng husto. Nanghina ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Nakatitig siya sa likod ni Emma habang umaalis siya at umiiyak. Emma Hill, bumalik ka dito. Hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng mga diskwento. Kaya kong bilhin ang kahit anong gusto kong bilhin. Gusto kong bilhin ang iyong alahas sa doble, hindi 10 beses ang presyo. Bumalik ka ngayon. Nakasama ang palad kahit anong sigaw niya ay ayaw siyang pansinin ni Emma. Ang isang elepante ay hindi magiging maliit sa isang langgam. Bahagyang umiling si Thomas at hindi na siya nagsalita pa. Ipinasok na lang niya ang mga kamay sa bulsa at sumunod kay Emma. Natapos ang labanan sa pagitan ng mga matandang magkalaban nang manalo si Emma. Pagkaalis ni Emma sa shop, bumalik siya sa kotse, itinaas ang 2 kamay at masayang sumigaw, Masayang masaya ako. Siya ay binoboykot ni Victoria sa loob ng maraming taon at siya ay kutsain sa tuwing sila ay magkikita. Ngayon, sa wakas ay nailabas niya ang lahat ng kanyang mga hinaing ng sabay-sabay. Isang salita para ilarawan siya ay masaya. Kabanata 922. Pagkabalik ni Thomas sa sasakyan, napangiti siya ng mahina at tinitigan ng asawa. He purposely asked, "You look so imposing just now. Siguradong napakasaya mo, di ba?" Nagkunwari si Emma na parang walang pakialam. Hindi ako katulad mo. Hindi ako magiging masaya sa paghihiganti sa iba. O talaga? Siyempre. Kahit na sinabi niya iyon, halos mabaliw siya sa kaligayahan. Sa kabila ng pagiging immoral na itayo ang kanyang kaligayahan sa sakit ng ibang tao, talagang nakakainis si Victoria sa pagtatapos ng araw. Umupo ng maayos. Babalik tayo para sa hapunan ngayon. Inapakan ni Thomas ang accelerator at lumayo ang sasakyan. Kahit na hindi bumili ng anumang alahas si Emma ngayon, nakuha niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa alahas. With that, umuwi na sila. Naghanda sina Johnson at Felicia ng isang mesa na puno ng mga pagkain. Akala nila bibili si Emma ng mamahaling alahas. Para mapasaya ang kanilang anak, sadyang naghanda ang mga magulang ng maraming ulam para ipagdiwang kasama nila. Pero, nakita na lang nilang bumalik si Emma na walang dala. Si Thomas ay katulad din na walang dala. Kumunat ang noo ni Johnson at nagtanong, "Emma, bakit bumalik ka na walang dala?" Naisip ba ni Thomas na masyadong mahal ang mga alahas kaya hindi niya ito binili para sa iyo? Pinunasan ni Felicia ang kanyang mga kamay at naglakad. "Tom, kasalanan mo ito. Wala kang pera dati, fine. Ngayon ay napakalaki na ng kinikita mo bawat buwan, kaya dapat kang bumawi kay Emma ngayon. Sabi mo ilalabas mo siya para bumili ng alahas. Paano ka makakabalik nang wala?" Mukha namang inosente si Thomas. Nalutas ni Emma ang problema para sa kanya. "Tatay, Nay, huwag mong sisihin si Thomas dito. Ako ang tumangging bumili ng kahit ano." Napangisi si Johnson. "Kalokohan. Walang babae ang hindi mahilig sa alahas. Huwag subukang ipagtanggol siya. Ang mga lalaki ay madaling maging masama kapag sila ay mayaman. Emma, labis kang nagdusa sa nakaraan, kaya dapat kang gumastos ng pera ngayon. Hindi mo kailangang mag-ipon para sa kanya." Napangiti si Emma sabay lipat ng upuan at umupo. "Hindi ako binilhan ni Thomas ng alahas, pero binigyan niya ako ng mas malaki at mas mahalagang regalo." "Oh." Sabay na nagtanong sina Johnson at Felicia, "Anong regalo ito?" Inilapag ni Emma sa mesa ang kontrata na kakapirma lang niya at buong pagmamalaking tinapik ito. "Tinulungan niya akong makahanap ng angkop na trabaho. Isang trabaho. Lalong hindi nasisiyahan si Johnson. Thomas, malaki ang kinikita mo ngayon. Bakit mo pa hinahayaang lumabas si Emma at magtrabaho? Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang siyang magpahinga sa bahay at maghanda para magbuntis?" Malungkot niyang sabi. Nagpout si Emma. "Tay, ako ba ang uri ng tao na nananatili lang sa bahay nang hindi nagtatrabaho? Ang mag-ama ay nasa isang pagkapatas." Lumapit si Felicia at kinuha ang kontrata. Mabuti na rin magkaroon ng trabaho. Ang mga babae ay kailangang maging malaya. Hindi ka maaaring umasa sa mga lalaki para sa lahat. Hindi tulad ko, kontrolado ako ng iyong ama at wala man lang akong kalayaan. Nilaibat ni Johnson ang mga mata sa kanya. "Hoy, ayoko makinig sa inyong mga babaeng nagchichismisan. Bakit hindi kita binigyan ng kalayaan? Sabihin mo sa akin." Nang gusto niyang asarin si Felicia, nakita niyang nanginginig si Felicia at nanlaki ang mga mata, parang na-stroke o nakakita ng multo.
Mahal, ano bang nangyayari sa iyo? Natakot si Johnson kaya dali-dali siyang tumulong kay Felicia. Nagsumikap si Felicia na tumalikod at ibigay ang kontrata kay Johnson. Mahal, tingnan mo ang trabaho. Trabaho. May mali ba? Kinuha ni Johnson ang kontrata at sinulyapan ito. Mas exaggerated pa ang sagot niya kaysa kay Felicia. Natatakot niyang tinitigan si Emma at hindi makapaniwalang nagtanong, Emma, ikaw na ba ang General Manager ng Stellar Jewelers, Southland District Branch ngayon? Napangiti ng mahina si Emma na hindi sumasagot. Hay nako. Ang aming pamilya ay may malaking pagkakataon ngayon. Tinuri muli ni Johnson ang kontrata at nahihirapan pa rin siyang paniwalaan. Naisip niya noong una na hindi ka panipaniwala kapag si Thomas ang maaaring maging purchasing manager, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon mas may kakayahan ang kanyang anak na babae. Ang kanilang pamilya ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang buhay. Magbitiw man kaagad si Johnson, hindi na niya kailangang alalahanin pa ang kanyang buhay dahil magkakaroon siya ng pera na hindi niya kayang tapusin sa paggastos. Sabi ni Emma, ito ang bagong trabahong nakuha ni Thomas para sa akin. Tatay, nanay, hindi ka pa rin ba sumasang-ayon dito? Hindi, syempre hindi. Paanong hindi pa rin sumasang-ayon si Johnson dito? Ngayon pa lang, naisip niyang nahanap ni Thomas na isang normal na trabaho si Emma, kaya lubos siyang hindi sumang-ayon. Ngayon alam na niya na si Emma ang naging general manager. Sobrang saya niya ngayon. Bakit hindi pa rin siya pumayag? Hindi sasang-ayon si Johnson. Masaya pa nga siyang magtatanong, my precious son-in-law, may bakante pa ba ang kumpanya mo? Ayusin mo lang na pumunta ako at magtrabaho. Huwag mag-alala, hindi ko kailangang maging pangkalahatang tagapamahala. Maaari akong maging deputy general manager o vice president. Napakamot ng ulo si Thomas. Mahirap makamit iyon. Inilibot ni Felicia ang kanyang mga mata kay Johnson at sinabing, Tom, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Siya ay isang matandang lalaki lamang. Ano ang magagawa niya? Hoy, matandang babae, bakit mo ako pinapahiya? Umupo ang pamilya sa hapagkainan at masayang nasiyahan sa malaking pagkain. Bagamat hindi bumili si Emma ng anumang mamahaling alahas, hindi na ito mahalagang issue. Bilang general manager, maaaring bumili si Emma ng anumang alahas na gusto niya sa hinaharap. Ang pagkain na ito ay itinuturing na isang pagdiriwang ng promosyon sa trabaho ni Emma. Kasabay nito, si Oswin, isa sa pinakamalaking 3 supplier, ay nakaupo sa kanyang opisina at nagbibilang ng pera. Nang tingnan niya ang mga bagong stacks ng cash, tuwang-tuwa siya na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Kabanata 923. Umisi siya habang bumubulong sa sarili, it's $800 million. Wise, sinasakripisyo mo talaga ang sarili mo para iligtas ang ibang tao. May espiritu kang tumulong sa iba. This time, yumaman na talaga ako. Mayroon akong pera na hindi ko matatapos sa paggastos. Ini-imagine na ni Oswin kung paano niya polalawaken ang kumpanya at dagdagan ang supply channel. Nais niyang maging numero 1 supplier sa Southland District at talunin ang iba pang mga supplier. Kapag siya ang naging numero 1 supplier sa industriya, magagawa niya ang anumang gusto niya. Sa oras na iyon, nakakakuha siya ng mga magaspang na bato habang nagsusupli siya sa mga alahas. Maaari siyang makakuha ng isang kalamangan mula sa magkabilang panig at kumita ng malaki. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang nakaramdam ng saya. Hindi niya maiwasang sumayaw. Habang nakaramdam siya ng saya, ilang malinaw na tunog ng katok ang narinig. Mabilis na itinago ni Oswin ang pera sa kanyang drawer. Pasok ka. Pinuksan ang pinto. Si Ross Glover, ang direktor ng marketing department ay pumasok sa loob na may makapal na stack ng mga dokumento. Boss. Oo, Ross, may kailangan ka bang pag-usapan sa akin? Madilim ang ekspresyon ni Ross habang sinasabi, may nangyari sa kumpanya nitong 2 araw. Sa tingin ko kailangan kong iulat ito sa iyo ng detalyado. Kumunat ang noo ni Oswin. Ang kumpanya ay nakakuha lamang ng $800 million at mayroon silang mahusay na pagganap. Maswerte sila ngayon. Ano kaya ang nangyari? Magsalita ka. Pinuksan ni Ross ang isang dokumento at inilagay sa mesa ni Oswin. Boss, tingnan mo. Kinuha ito ni Oswin at sinulyapan. Ano? Bakit ang mga kumpanya ng alahas na ito ay biglang sumisira sa kanilang mga pangako? Tumango si Ross. Oo,
Ang mga kumpanya ng alahas na sa una ay sumang-ayon at pumirma ng isang kontrata sa amin para bilhin ng mga rough stones ay tumangging pumirma ngayon. Hindi lamang iyon, ang mga kumpanyang iyon na sa una ay may intensyon na makipagtulungan sa amin ay pinutol din ang pakikipag-ugnayan sa amin kamakailan. Maging ang mga umiiral na negosyo na nakipagtulungan sa amin sa loob ng maraming taon ay pinipili din na lumayo sa amin. Bakit ito mangyayari? Tanong ni Oswin, dahil ba sa dalawa pang kumpanya ang nagnakaw ng aming mga kliyente? Ang bagay na ito ay nangyari paminsan-minsan. Umiling si Ross. Hindi, ang aking source ay nagulat sa akin na ang iba pang dalawang pinakamalaking supplier ay nasa katulad na sitwasyon tulad ng sa amin. Hindi rin maganda ang kondisyon nila. Ito ay kakaiba. Dahil ang dalawa pang kumpanya ay hindi nagnakaw ng kanilang mga kliyente. Bakit ang mga kliyente na napagkasundoan ay biglang babalik sa kanilang salita? Tinanggal pa nila ang anumang intensyon na pag-usapan pa. Sa pagkakataong ito, kinagat ni Ross ang ibabang labi. Nakaramdam siya ng problema habang sinasabi niya, "Boss, sa tingin ko ang taong iyon ay ginugulo ang mga bagay ng palihim." Yung taong yon. Sino ito? Thomas Mayo. Thomas Mayo. Bakit mo nasabi yan? Boss, ayon sa aking pagsisiyasat, si Thomas ay nakikipag-usap ng malapit sa mga kumpanya ng alahas na ito. Bagamat walang katibayan na direktang magpapatunay na si Thomas ang nanggugulo mula sa kanyang pagkilos, malaki ang posibilidad na ang aming mga kliyente ay nahuli niya. Ha! Napasando si Oswin sa upuan at bahagyang kumunat ang noo. Naalala niya noong dumating si Thomas para makiusap sa kanya na huwag makipagtrabaho kay Wise dati. Pero, hindi siya pumayag at pinagalitan pa si Thomas. Sa oras na iyon, napaka-awkward ng sitwasyon. Naalala niyang may iniwan si Thomas sa kanya. Pagsisisihan mo balang araw. Nang maglaon, napatunayang nag-iinarte lang si Thomas. Tinadya niyang gumawa ng bitag para kay Wise at hindi sinasadyang nagawa ni Oswin para kay Thomas. Ngunit, sa huli, nahulog si Oswin kay Thomas sa bagay na ito. Hindi katakataka kung makakahanap si Thomas ng taong haharap sa kanya. Umisi si Oswin at sinabing may pag-aalipusta, kumita lang ako ng $800 million, kaya may sapat akong pera na dapat sayangin. How dare this lousy Thomas Mayo try to beat me? Gusto kong makita kung ano ang gagamitin niya para bugbugin ako. Kung hindi ako nagsusupply ng stock, tingnan natin kung saan bibilhin ng kanyang masamang kumpanya ng alahas ang mga magaspang na bato. Habang nagsasalita siya, inutusan niya si Ross, "Ross, tulungan mo akong ipasa ang mensahe ko sa ibang mga supplier. Dapat tayong tatlo ay magtulungan at tanggalin si Thomas." Tumango si Ross. "Nakuha ko na." Lumabas ng opisina si Ross at isinara ang pinto. Pagkatapos, marahang tinapik ni Oswin ang desk. "Thomas, oh Thomas, sa tingin mo ba maaari mo kaming i-boycott sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lahat ng malaki at maliliit na kumpanya ng alahas at hindi pagbili ng aming stock?" Ha! Ang walang isip. 95% ng stock sa Southland District ay kontrolado namin. Kung hindi ka bumili ng stock sa aming tatlo, saan ka pa makakabili? Ang Stellar Jewelers ay isang malaking negosyo, kaya maaari mo pa ring suportahan ang iyong sarili. Ngunit, gaano katagal kayang suportahan ng ibang mga kumpanya ang kanilang sarili? Iiyak sila at magmakaawa sa akin wala pang isang linggo. Naghahanap ka ng kamatayan kung gusto mo akong paglaruan. Sa pananaw ni Oswin, wala siyang dahilan para matalo. Anyway, $800 million ang kayang suportahan siya ng napakahabang panahon, kaya ayos lang kahit wala siyang negosyo. Tsaka nasa mga kamay niya ang stock kaya lang nakikinig sa kanya ang mga kumpanyang iyon ng alahas. Nais ba nilang makipagtulungan at i-boycott ang mga supplier? Anong kusang hiling? Naging masaya pa rin si Oswin sa kanyang buhay. Wala siyang pakialam kay Thomas. Tinansya niya ang isang panahon na 7 araw. Aabutin ng 7 araw para sa maliliit na kumpanya ng alahas na bumalik, magmakaawa sa kanya at pumanig sa kanya. Sa oras na iyon, lahat sila ay magtutulungan at boycott sina Thomas at Stellar Jewelers. "Thomas Mayo, ginalit mo ako. Hindi yan gagana kahit na pumunta ka at magmakaawa sa akin ngayon." Kabanata 924. Pagkalipas ng 2 araw, sa sangay ng Stellar Jewelers, Southland District. Si Thomas ay nakaupo sa sopa sa kanyang opisina habang siya ay casual na nag-scroll sa mga kamakailang balita. Pinuksan ni Zack, ang chairman, ang pinto at pumasok sa loob.
Umupo siya sa tabi ni Thomas, nakasimangot, at sinabing, Thomas, may hindi tama. Ang iyong paraan ng pakikipagtulungan sa 12-dosenang kumpanya ng alahas upang i-boycott ang tatlong pinakamalaking supplier ay mukhang hindi gumagana. Si Oswin at ang iba pang dalawang kumpanya ay hindi sumuko at sila ay lumaban pa sa amin. Ngayon, pinutol na nila ang kanilang supply at hindi na nagbebenta ng anumang stock sa amin. Ang Stellar Jewelers ay maaari pa ring suportahan ang sarili nito, ngunit maaari pa bang suportahan ng iba pang maliliit na kumpanya ang kanilang sarili? Ibinaba ni Thomas ang kanyang telepono bago niya inilipat ang kanyang laptop at binuksan ang isang file. Ginoong Queen, tingnan mo ito. Natawa si Zack pagkatapos niyang basahin iyon. Oy, gustong palawakin ng Southland District ang merkado at tumulong para suportahan ang maraming supplier ng magaspang na bato. Paano mangyayari ang ganoong magandang bagay? Sinabi ni Thomas, batay sa plano, 6 na supplier ang itatatag pagkalipas ng 2 araw at maaari nilang ganap na palitan ang 3 supplier. Kapag nandito na ang mga bagong supplier, si Oswin at ang 2 pa ang gagawin para sa. Nakaramdam pa rin ng pag-aalala si Zack. Ngunit, si Oswin at ang iba pang mga kumpanya ay matagal nang nasa Southland District. Maghihiganti ba sila sa mga bagong supplier o hihilahin man lang ang mga supplier na ito sa kanilang panig? Umiling si Thomas. Hindi nila gagawin. Ang mga supplier na ito ay kinikilala at tinusuportahan ng gobyerno. Kung may anumang kilo si Oswin at hanggang sila ay parurusahan ng gobyerno, kaya wala silang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Tumango si Zack. So, ang ibig mo bang sabihin ay si Oswin at ang 2 pang kumpanya ay nasa dulo na ng kanilang mga karera? Oo, mahinahong sinabi ni Thomas, bigyan mo lang ako ng ilang araw. Bibilhin ko ang natitirang stock sa kanilang mga kamay sa pinakamababang presyo. Samantala, nakaupo lang si Oswin sa kanyang opisina at palaipat-lipat. Siya ay lubhang madilim. Noong una ay naisip niya na maaari siyang makipagtulungan sa iba pang 2 supplier upang makitungo kay Thomas. Pero, biglang nakialam ang gobyerno ngayon at gusto nilang suportahan ang maraming bagong supplier. Agad nitong sinira ang kanilang monopolisasyon. Ngayon, si Thomas at ang iba pang mga kumpanya ay maaari nang bumili ng stock, at si Oswin ay makakaipon ng mas maraming stock dahil wala siyang ibang mga paraan upang magbenta. Ang mas nakakatakot, maraming kumpanyang pumirma sa kontrata ang naantala ngayon sa pagbabayad. Parang gusto na nilang tumakas. Kung hindi maibenta ang kanyang stock, ito ay isang malaking dagok para kay Oswin. Anong gagawin ko? Sabi ni Ross, Boss, bakit hindi natin dalhin ang mga bagong supplier sa panig natin? Napangisi si Oswin. Tingin mo walang isip sila? Kabaligtaran nila ang mga umiiral na supplier tulad natin. Sasamantalahin nila ang pagkakataong makipagtulungan kay Thomas at sa iba pang kumpanya ng alahas at sabay kaming paalisan. Bakit nila tayo tutulungan? Pwede ba tayong pumunta at pagbabantaan sila sa pagsasabing hindi natin sila papayagang ibenta ang kanilang stock kay Thomas at sa iba pang kumpanya ng alahas? Walang isip, tinusuportahan sila ng gobyerno. Pwede mong subukang gumawa ng isang bagay sa kanila, ngunit ikukulong kanila sa bilangguan. Hindi gagana ang anumang paraan. Tila hindi malulutas ang panganib na ito. Napabuntong hininga si Oswin. Bagaman ang $800 million ay pwedeng sumuporta sa amin sa loob ng ilang panahon, hindi kami maaaring umupo lang dito at walang gagawin. Wala silang mga bagong order at nakansela ang mga kasalukuyang order. Ang mga kliyente na pumirma ng mga kontrata sa kanila ay kumikilos ng walang kahihiyan at hindi nagbabayad. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, babagsak ang kumpanya ni Oswin. Dati, pwede pa siyang mangarap na palawakin ang kanyang kumpanya at duminahin ang merkado. Pero nang tingnan niya ang sitwasyon ngayon, ito ay isang ganap na imposibleng misyon. Kabanata 925. Malungkot silang dalawa sa opisina, at wala silang maisip na solusyon. Napilitan na sila sa dead end ni Thomas. Kawakas ay naunawaan ni Oswin ang ibig sabihin ni Thomas, pagsisisihan mo ito balang araw. Hindi yun sinabi ni Thomas dahil galit siya, at hindi rin niya sinabi iyon bilang biro. Gagawin niya ang ipinangako, at talagang pinagsisihan ito ngayon ni Oswin. Sa puntong ito, maaaring mayroon lamang solusyon na hindi solusyon, humingi ng paumanhin. Bagamat ang paghingi ng tawad ay wala na ngayon, tila walang ibang solusyon bukod doon. Napabuntong hininga si Oswin. Ross,
Maghanda ka ng mga regalo para sa akin. Kailangan kong pumunta sa Stellar Jewelers para hanapin si Thomas. Natural na naiintindihan ni Ross ang gusto niyang gawin. Nakuha ko na, boss. Ihahanda ko ito ngayon. Makalipas ang isang oras, nagpakita si Oswin sa harap ng office building ng Stellar Jewelers. Dumating siya sa opisina ni Thomas pagkatapos pangunahan ng receptionist. Kumatok, kumatok. Magalang na kumatok si Oswin sa pinto ng opisina. Pasok po kayo. Itinulak ang pinto ng may kaluskos. May dalang napakagandang kahon ng regalo si Oswin at pumasok sa loob. Umisi siya habang naglalakad papunta kay Thomas. Oy, Ginoong Mayo, matagal na. Lalo kang gumagwapo. Tumangala si Thomas at tumingin sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, hindi ba ito si Mr. Wilton? Anong meron? May maitutulong ba ako sa iyo? Nakangiti si Oswin habang inilalagay ang kahon ng regalo sa desk ng opisina ni Thomas. Ginoong Mayo, bakit mo nasabi yan? Hindi ba ako makakapunta sa iyo kung hindi ko kailangan ng tulong mo? Ngayon, sinadya kong naghanda ng munting regalo para bisitahin ang nangungunang celebrity sa industriya ng alahas natin. Napakahusay mo sa paglalagay ng bitag para sirain si Wise. Kailangan ko ring magpasalamat sa tulong mo. Kung hindi magiging maayos ang plano, walang pakialam na sagot ni Thomas. Napakalamig ng boses niya. Kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Oswin ay nagpakita ng madilim na ekspresyon at umalis. Ngunit, siya ay nasa isang mababang posisyon, kaya kailangan niyang ibaba ang kanyang dignidad. Ngayon, kailangan niya ng pabor mula kay Thomas, kaya kahit madilim ang ekspresyon ni Thomas, kailangan pa rin niyang tiisin si Thomas. Bago siya nagpatuloy sa pagsasalita ay nagsalita muna si Thomas. Sige po Mr. Wilton. Hindi mo na rin kailangang magpagulong-gulong. Walang pagkakaibigan sa pagitan natin. Kahit kami ay nasa isang pagtatalo. Bibigyan kita ng 3 minuto para ipaliwanag kung bakit ka naririto at pag-isipan ko kung hahayaan kitang manatili. Muntik nang mawala si Oswin. Naikuyom niya ang kanyang kamao at pilit siyang ngumiti. Actually, my purpose of coming here is to express my hope na hindi mo na ako hahabulin. Talagang napagtanto ko na nagkamali ako, kaya't sana magpakita ka sa akin ng kaunting awa at iligtas ako. Dr. Mayo, nakipagtulungan ka sa mga kumpanya ng alahas na iyon upang hindi bilhin ang aking stock. Ngayon, walang deal ang kumpanya ko. Kinakabahan talaga ako ngayon. Napangisi si Thomas. Wala ka bang $800 million? Tapat na para suportahan mo ako ng isa pang 2 taon. Bukod dito, hindi ba nakipagtulungan ka rin sa iba pang 2 kumpanya upang hindi magbenta ng stock sa amin? Bakit? Ayaw mo na bang magtagal? Napabuntong hininga si Oswin. Ginoong Mayo, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Noong una ay binalak kong ipagpatuloy ang panghahawakan sa sitwasyon, ngunit talagang hindi ko inaasahan na makikialam ang gobyerno sa oras na ito. Sa round na ito, natalo ako at lubos akong kumbinsido. Ginoong Mayo, ang iyong paghuhusga at diskarte ay mas mahusay kaysa sa akin. Kailangan kong aminin. Si Oswin ay hindi mukhang sopistikadong tao. Mabuti naman dahil handa siyang aminin ang kanyang pagkatalo. Dahan-dahang tinapik ni Thomas ang mesa, ngumiti, at sinabing, dahil inamin mo ang iyong pagkatalo, hindi ba dapat magpakita ka sa akin ng sinseridad? Tinapik ni Oswin ang kahon ng regalo sa mesa. Ito ang aking sinseridad. Ang mga bagay sa loob ng kahon ay nagkakahalaga ng hanggang $1 million, kaya naisip ni Oswin na sapat na upang ilipat si Thomas. Gayunpaman, direktang itinulak ito ni Thomas nang hindi tumitingin dito. Ginoong Wilton, minamaliit mo ako. Mayroon akong great appetite. Kabanata 926. Matalinong tao si Oswin, kaya alam niyang iba ang ibig sabihin ni Thomas nang sabihin niya iyon. Great appetite. Gaano kaya ito ka-great? Ibinalik ni Oswin ang kahon ng regalo, pilit na ngumiti, at nagtanong, Mr. Mayo, gawin natin itong diretso. Magkano ang gusto mo? Ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Ginoong Wilton, vulgar ang tingin mo sa akin. Ayoko ng pera. Ayaw mo ng pera. Ano bang gusto mo? Makahulugang tinitigan ni Thomas si Oswin. Gusto ko ang iyong natitirang stock. Kumunat ang noo ni Oswin. Ang isang bahagi ng kanyang stock ay binili ni Wise at mayroon pa siyang isang batch.
Hindi niya nagawang tanggalin ang stock na iyon dahil kay Thomas. Hindi niya inasahan na si Thomas ang nag-aim para sa kanyang natitirang stock. Tumango si Oswin. Dr. Mayo, iba ka talaga sa karaniwan. Gusto mo ng stock? Oo naman. Kung ang presyo na ibibigay mo ay angkop, maaari kong ibenta ang lahat sa iyo. Isa itong malaking sakripisyo mula kay Oswin. Ang ibig niyang sabihin sa tinatawag na angkop na presyo ay talagang hahayaan siyang makatipid sa gasto sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang stock kay Thomas sa orihinal na presyo. Anyway, malaki na ang kinita niya kay Wise. Hindi na niya kailangan pang mag-extract ng mas maraming pera mula sa stock na ito. Kaya, mas mabuting ibenta niya ang stock kay Thomas sa mababang presyo para makipagkasundo kay Thomas. Tumango si Thomas at ipinakita niya ang isang daliri. $100 milyong. Napakurap si Oswin. Kung ikukumpara sa malaking presyo ni Wise, ang $100 million ay isang mababang halaga. Ngunit, hindi niya kailangang mawala ang kanyang gastos. Deal? Determinadong sagot ni Oswin. Gayunpaman, pinagpag ni Thomas ang kanyang daliri. Ginoong Wilton, napagkamalan mo ako. Hindi ko ibig sabihin $100 million. Ang ibig kong sabihin ay $10 million. $10 milyong. Inampis ni Oswin ang desk at tumayo. Alam mo ba kung magkano ang ibinayad ko para bilhin ang stock? Bakit hindi ka pumunta at magnakaw sa isang bangko? Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalaki ang gana ni Thomas. Ito ay masyadong nakakatakot. Walang sino man ang nakipag-usap sa mga presyong tulad nito dati. Kung ito ay nasa ilalim ng karaniwang mga pangyayari, binaligtad na ni Oswin ang mesa at umalis. Kahit na ngayon ay nagmamakaawa siya kay Thomas, mahirap para sa kanya na pigilan ang kanyang galit. Pero, umarte si Thomas na parang hindi niya nakita ang galit ni Oswin. Madali niyang sinabi, Mr. Wilton, sapat na ang perang kinita mo kay Wise para mabili ang lahat ng iyong stock. Kahit na wala kang anumang sentimo mula sa stock na ito at ibigay mo ang lahat, kumita ka na ng baliw. Ang sinabi ni Thomas ay tama, pero walang sino man ang mag-iisip na mayroong masyadong maraming pera. Si Oswin ay nakakuha ng ilang kita mula kay Wise, kaya ang kanyang pagnanais ay naging mas mahirap na pigilan ngayon. Nagpatuloy si Thomas sa pagsasabi, Mr. Wilton, hindi mo rin nakakalimutan iyon. Kung hindi ko i-set up si Wise, kikita ka ba ng kahit anong sentimo sa kanya? Laging sinasabi ng mga tao na dapat tayong magpasalamat. Mr. Wilton, hindi mo maaaring itapon ang iyong katulong pagkatapos ng walang pasasalamat. Hindi mapabulaanan ni Oswin si Thomas. Sa katunayan, kung hindi si Thomas, paano siya kumita ng ganoon kalaki? Ang problema ay ang halaga ng natitirang stock ay humigit kumulang $80 million, pero handa lang si Thomas na magbigay ng $10 million para bilhin ito. Hindi iyon paraan ng pagnenegosyo. Nagnganga ang mga ngipin ni Oswin. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, Dr. Mayo, hindi ako ganoong klase ng taong walang utang na loob. Naaalala ko ang iyong kabaitan, ngunit hindi ka rin maaaring lumayo. Bakit hindi natin gawin ito? Pareho tayong umatras. Bayaran mo ako ng $60 million. Deal. Kabanata 927. Ang alok na $60 million ay napaka-polite. Kung narinig ng mga normal na kumpanya ng alahas ang presyo, kinuha sana nila ang kanilang pera at binili ito ng direkta. Pero, iba si Thomas. Sumandal siya sa kanyang upuan, ibinuka ang kanyang mga braso, at sinabing, I'm sorry. Isa akong purchasing manager na walang masyadong budget. Mayroon lang akong $10 million. Gustuhin man kitang bigyan ng pera, hindi ko ito kayang bayaran. Kaya, Mr. Wilton, kung talagang iniisip mong hindi mo matatanggap ang $10 million, kung gayon, humihingi na ako ng tawad. Hindi na natin kailangang pag-usapan ang business deal na ito. Mapatla ang kutis ni Oswin. Si Thomas ay malinaw na kumikilos ng walang kahihiyan. Paano niya napag-usapan ang negosyo ng ganito? Ang problema ay naglakas loob si Oswin na hindi basta-basta umalis ng ganoon. Kung aalis siya sa opisina ni Thomas, tiyak na masisira ang kanyang negosyo at hindi na niya mapatakbo ang kanyang kumpanya sa Southland District. Kailangan niyang sumuko para sa kanyang kinabukasan. Mabuti naman. Ayos. $10 million lang. Pirmahan natin ang kontrata.
Ang pagbebenta ng batch ng stock sa presyong $10 million ay tiyak na nangangahulugan ng malaking kawalan para kay Oswin. Pero, sobra ang kinita niya kay Wise, kaya baliwala sa kanya ang pagkawalang ito. Kumita lang siya ng kaunti ngayon. Sa ganitong sitwasyon lang niya pilit na kayang tanggapin ang isip ni Thomas. Higit sa lahat, gusto pa rin niyang makipagkasundo kay Thomas. Kung hindi, hindi siya makakatanggap ng anumang mga order. Masayang tumango si Thomas. Pumalakpak siya at agad na pumasok ang isang financial officer. Ginoong Wilton, ito ang financial officer ng aming kumpanya. Pakipirmahan mo siya ng kontrata. Lumingon si Oswin, tumingin sa financial officer, at tumawa. Ginoong Mayo, matagal mo na yata itong hinula ang ending kaya inayos mo ang financial officer. Talagang kumbinsido ako. Ako, si Oswin Wilton, ay hindi pa nakumbinsi ng sinuman. Ngunit, ikaw, Thomas Mayo, ang unang tao na talagang hinahangaan ko. Tumayo siya at hindi na nagsalita pa. Umalis siya sa opisina kasama ang financial officer para pirmahan ang kontrata. Napangiti ng mahina si Thomas habang umiling. Kinuha niya ang tasa sa mesa at humigop. Sa sumunod na 2 oras, ang mga amo ng 2 pang supplier ng magaspang na bato ay dumating din sa opisina ni Thomas at humingi ng pakikipagkasundo sa kanya. Naranasan nila ang parehong bagay kay Oswin. Lahat sila ay niloko ni Thomas. Sa huli, gumastos lang si Thomas ng $30 million para bilhin ang lahat ng natitirang stock mula sa 3 supplier. Kung ikukumpara kay Wise na bumili ng katulad na halaga ng stock na may $3 billion, ito ay ganap na naiibang sitwasyon. Noong ito ay $30 million kumpara sa $3 billion, si Wise ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Gumawa muli si Thomas ng isa pang alamat sa industriya at naabot niya ang antas kung saan mahirap maabot ng mga normal na tao. Nang mabuksan ang pinto ng opisina, pumasok si Zack, ang chairman. Pumalakpak siya habang naglalakad papunta kay Thomas. Nakakamangha. Mahigit 20 taon na ako sa industriya ng negosyo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakagandang tagumpay. Thomas, ang galing mo talaga sa negosyo. Uminom si Thomas ng tubig at ngumiti siya ng mahina nang hindi sumasagot. Umupo si Zack sa sopa at nagsalita ng may paghanga. Nung sinabi mo na gusto mo akong bigyan ng igalo, sa totoo lang, hindi pa rin ako naniwala. Pagkatapos ng lahat, imposibleng makamit ito. Pero pagkatapos ng nangyari ngayon, kahit ano pang sabihin mo, I'll definitely believe you without hesitation. Pinili mo ang lahat ng natitirang stock mula sa 3 mga supplier sa isang napakababang presyo na $30 million. Thomas, isa ka talagang himala sa industriya ng alahas ngayon. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hindi mo ako kailangang purihin ng ganito. Mas iniisip ko lang kaysa sa ibang tao. Nakangiting sabi ni Zack, tama ka. Hindi mo talaga isinama ang isang hakbang. O dapat kong sabihin na may ipinagyayabang ka talaga. O, ano bang pinagyayabang ko? Curious na tanong ni Thomas. Tumikim si Zack. Noong binanggit mo na gusto mo akong bigyan ng igalo, sabi mo hindi ko na kailangang magbayad ng 1 sentimo at makukuha ko ito ng libre. Sinabi mo sa akin na libre ito, ngunit bakit gumastos ka pa rin ng $30 million ngayon? Kabanata 128. Talagang wastong tanong iyon. Sinabi ni Thomas kay Zack na libre ito at hindi na niya kailangang magbayad. Pero, hindi lang ba $30 million ang binayaran ni Thomas ngayon? Natural, kumita na siya ng malaki sa rock bottom price na $30 million. Kaya, hindi sinasadya ni Zack na awayin si Thomas. Gusto lang niya itong asarin. Samantala, dahan-dahang kinuha ni Thomas ang kanyang tasa at mahina kong sinabi, Mr. Quinn, bagamat gumastos kami ng $30 million sa pagkakataong ito, hindi ako dumaan sa account ng kumpanya at ginamit ang pera mula sa kumpanya. Ibig sabihin hindi ko ginamit ang pera mo. Sa makatuwid, libre pa rin ito para sa iyo. Oh, nagtataka na nagtanong si Zack, iniwan mo lang ba ang sarili mong pera at nagbayad ng $30 million para ibili ako ng igalo? Mapapahiya ako kung ganoon talaga. Umiling si Thomas. Hindi rin ako gaanong mapagbigay. Natarante si Zack. So, saan ka nakakuha ng $30 million? Ipinaalala ni Thomas, naaalala mo pa ba si Benjamin at ang kanyang barkada? Nagising si Zack sa sinabi niya. Siyempre, naalala niya ang mga ito.
Ang pangunahing layunin ng pagdaraos ng isang pagpupulong sa pagitan ng pamunuan noong nakaraang pagkakataon ay sibakin silang lahat. Sa pulong na iyon, si Thomas ay nagbigay ng sorpresa kay Zack, na kung saan ay upang makuha ang mga executive kasama si Benjamin upang bayaran ang kumpanya at umalis. Maaaring ito ay natatakot na tumingin si Zack kay Thomas. Tumango si Thomas. Mukhang natauhan ka na, Mr. Quinn. Oo, natanggap namin ang perang binayaran ni Benjamin at ng barkada. Umabot ito sa kabuuang $30,220,000 at sapat na ito para makabawi sa $30 million para sa pagbiling ito. Si Zack ay lubos na kumbinsido. Nagpakita siya ng malaking thumbs up at lubos na hinangaan ang pakanan ni Thomas. Sa simula pa lang nang humingi ng pera si Thomas kay Benjamin at sa barkada, pinlano na niya ang sitwasyong ito. Nais niyang bilhin ang stock ni Oswin gamit ang pera ni Benjamin. Gumamit siya ng baril ng kalaban para barilin ang kalasag ng isa pang kalaban. Inalis niya ang kanyang kalaban gamit ang sandata ng iba. Nakamamangha. Ito ay tunay na hindi kapanipaniwala. Hinangaan ni Zack si Thomas, bagaman nakaramdam siya ng takot. Ang katalinuhan ni Thomas ay halos napakapangit. Sa kabutihang palad, si Thomas ay nasa kanyang panig, kung hindi, si Thomas ay magplano laban sa kanya. Sa oras na ito, taos-pusong nagpasalamat si Zack sa kanyang matandang ina. Ito ay dahil lamang sa iginiit ni Madam na matagumpay niyang mapasama si Thomas, na nagbibigay sa Stellar Jewelers ng isang matibay na haligi ng suporta. Masasabi pa nga na kaya ng Stellar Jewelers na wala si Zack, pero hindi sila makakaligtas kung wala si Thomas. Masyadong makapangyarihan ang lalaking ito. Dagdag pa ni Zack, sa stock mula kay Oswin at sa dalawa pang supplier, makakapagbigay kami ng malaking supply sa Stellar Jewelers. Pagkatapos naming mawala ng malaking grupo ng mga executive, kailangan namin ng isang motivating na bagay upang pagsamahin ang kumpanya. Ang pangyayaring ito ay hindi kapani-paniwalang angkop. Huminto siya saglit bago nagpatuloy, kailangan kong matuto kay Wise kung paano mag-organize ng live stream cutting. Ang sukat ay dapat na mas malaki kaysa sa Wise. Gusto kong ipakita sa lahat ang kakayahan ng Stellar Jewelers. Ang tanging bagay na nag-aalala sa akin ay ang pag-iwas sa pagkakamali ni Wise. Kailangan nating tiyakin na ang kalidad ng batch ng stock na ito ay maaaring ma-livestream. Matigas na sagot ni Thomas. Huwag kang mag-alala. Bagamat hindi ang buong stock ay naglalaman ng mga top-grade gemstones, batay sa aking pagtatansya, mga 1/5 ay top-grade gemstones. Talagang magbibigay sila ng magandang palabas sa live stream cutting. Umayag naman si Zack. Sa totoo lang, kung ang lahat ng mga bato ay mga top-grade na gemstones, hindi magiging interesante ang palabas dahil sa kakulangan ng suspense. Tanging isang sitwasyon kung saan naruroon ang parehong normal at top-grade na mga bato ang magiging isang magandang palabas. May mentality din ng audience na tumaya sa kanilang swerte. Pupunta ako at ayusin ito ngayon. Nang gustong umalis ni Zack ay pinigilan siya ni Thomas. Maghintay ka. Anong mali? Ginoong Quinn, sa tingin ko, mas mabuting ibahagi natin ang kaligayahan sa mas maraming tao. Ha! Isang misteryosong ngiti si Thomas. Siguradong nakaisip na naman siya ng malikot na ideya. Sa hapon, sa guest room ng Stellar Jewelers. Dumating na ang mga namamahala sa 12-dosenang kumpanya ng alahas. Lahat sila ay mga sikat at kagalang-galang na mga tao. Dumating lang silang lahat pagkatapos nilang makatanggap ng notification mula kay Thomas. Ngunit, wala silang ideya kung tungkol saan ito. Sa tingin mo bakit tayo pinapunta ni Thomas? Hindi ko alam. I guess it's to collaborate in boycotting Oswin. Paano ito posible? Hindi mo ba narinig ang tungkol dito? Pinili ni Thomas ang lahat ng stock mula sa 3 pinakamalaking supplier sa halagang $30 million. Ano ba naman? 30 milyong dolyar. Hindi ba ito nangangahulugan na nakuha niya ang stock ng libre? So, I guess na tinipon niya tayo dito para ipaalam na makipag-reconcile kay Oswin at bumalik sa dating arrangement. Oo, may katuturan ang sinabi mo. Bago opisyal na magsimula ang pulong, halos nahulaan ng lahat ang gustong sabihin ni Thomas. Nang dumating ang lahat, dahan-dahang inilabas ang malaking screen. May hawak na mikropono si Thomas at umakyat sa stage na nakasuot ng professional suit. Pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, "Mga Ginoo, magandang hapon." Pagkatapos niyang magbigay ng kanyang mga pagbati, dinala niya ang pangunahing paksa.
Tinulya pa ni Thomas ang lahat at sinabing, sa palagay ko ay alam ninyong lahat na binili ko ang lahat ng natitirang stock mula sa 3 supplier sa halagang $30 million. Bagamat alam nilang lahat, hindi pa rin nila maiwasang mapabulalas matapos itong personal na aminin ni Thomas. Nakakakilabot siya. Kabanata 929. Talagang nagawa niya iyon. Nagpatuloy si Thomas, batay sa kahilingan ng aming chairman, plano rin ng Stellar Jeweler na ay organisa ng live stream cutting session. Bubuksan namin ang natitirang stock at ibahagi ang aming kaligayahan sa inyong lahat. Nagtawanan ng lahat. Ang tambak ng basura ay binili ni Wise, kaya ang natitirang stock ay tiyak na top grade. Ang cutting show ay kailangang maging kawili-wili. Ang bait talaga ni Thomas at Zach. Bahagyang nalungkot ang lahat. After all, nakipagtulungan sila ni Thomas para i-boycott si Oswin, pero si Thomas lang ang nakakuha ng lahat ng pakinabang. Walang sino man ang magiging masaya tungkol doon. Gayunpaman, dahil sa katayuan ni Thomas, hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang mga opinyon. Pinigilan nila ang galit sa kanilang mga puso at nakaramdam ng kakilakilabot. Tinabi pa ni Thomas, ngayon, tinipon ko kayong lahat dito dahil gusto kong pag-usapan ang dalawang bagay sa inyo. Dapat alam na ninyong lahat ang tungkol sa unang bagay. Gusto kong hilingin sa iyo na makipagkasundo kay Oswin at sa dalawa pang supplier. Pakiusap huwag mo na silang i-boycott. Oo naman. Walang sinabi ang lahat, ngunit nakaramdam sila ng labis na pagkadismaya. Bakit dapat sila? Noong ay boycott nila ang mga supplier dati, gusto nilang tanggalin ang mga supplier na ito na nanlinlang sa mga tao sa kanilang pera. Ngayong may kalamangan na si Thomas, gusto na niyang talikuran ang boycotting. Ang iba sa kanila ay ginamit parang baril, kaya walang natuwa tungkol dito. Paulit-ulit na lumalabas sa ilalim ng stage ang mga mapanuksong boses. Bagamat hindi sila maingay, ang ingay nila. Malinaw na naramdaman na ang lahat ay nakaramdam ng hindi nasisiyahan. Nang mapansin ng mga security guard na may mali, handa silang protektahan ang seguridad ni Thomas anumang oras. Sa kritikal na oras na ito, biglang sinabi ni Thomas, susunod, sasabihin ko ang tungkol sa pangalawang bagay. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, nabili ko ang natitirang stock mula sa mga supplier sa mababang presyo dahil sa lahat ng iyong suporta. Kung hindi ka nakipagtulungan at nag-boycott sa kanila, paano ako magkakaroon ng ganoong kalaking kalamangan? Una, gusto kong magpasalamat sa iyo. Pangalawa, palaging mas mahusay na ibahagi ang kaligayahan sa mas maraming tao kaysa sa tamasahin ito ng mag-isa. Nakagawa na ako ng desisyon, at ang desisyon ay tumigil sandali si Thomas. Laminggalinga siya sa paligid bago siya ngumiti ng mahina at sinabing, napagpasyahan kong ipamahagi ang binili nating stock sa 10 bahagi. Isang bahagi lang ang kukunin ng Stellar Jewelers at ang natitirang 9 na bahagi ay ipapamahagi sa lahat ng kumpanya ng alahas dito. Lahat ng kumpanyang lumahok sa boycotting ay makakatanggap ng reward. Tahimik ang kwarto. Walang tunog na ginawa ang mga tao. Nanlaki ang mata ng lahat. Hindi sila nang ahas na maniwala sa kanilang narinig. Alam ng lahat na napakahirap maglabas muli ng pera kapag naitago na ito. Pero, napakabukas palad ni Thomas na 1/10 lang ang naisave niya at pantay-pantay niyang ipapamahagi ang natitirang 9 na bahagi. Gaano siya ka-generous at brilliant. Hinangaan nila si Thomas. Hinangaan nila ang katalinuhan ni Thomas noon, pero sa pagkakataong ito, hinangaan nila ang kabutihang loob ni Thomas. Matapos ang mahabang katahimikan, ang bulwagan ay sumambulat sa malakas na palakpakan. Lahat ng kinauukulan ay naghiyawan at nasiyahan sa kaligayahan. Kinamumuhian at kinasusuklaman nila si Thomas kanina, pero lahat ay nagyaya kay Thomas ngayon. Lahat sila ay nag-iisip tungkol sa isang bagay na kung saan sila ay talagang masaya. Mabuhay Thomas Mayo. Ginoong Mayo, ikaw ang aking pinuno sa hinaharap. Gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko. Si Thomas ang boss natin. Ang Stellar Jewelers ang nangunguna sa industriya. Sinabi ko na at hindi ako papayag na pabulaanan mo ako. Lalong tuwang-tuwa ang mga nasa ilalim ng stage habang nagsisigawan. Hindi sila masisisi nito. Kung tutusin, malaking kalamangan talaga ang binigay ni Thomas sa kanila. Ipinamahagi niya ang malaking batch ng stock sa kanila at lahat sila ay maaaring kumita ng malaki. Si Thomas ay hindi isang taong walang utang na loob. Pagkatapos niyang kumita ng pera, hindi niya ito itinago sa kanyang sarili.
Naisip pa niya ang mga taong tumulong sa kanya. Ang katangian niyang iyon ay nararapat na hanggan. Ang mga palakpakan ay tumagal ng mahabang panahon at muli. Hindi nila napigil ang pumalakpak. Makalipas ang mahabang panahon, pagod na ang lahat sa sigawan at palakpakan, kaya sa wakas ay tumahimik na ang bulwagan. Napangiti ng mahina si Thomas habang nakatingin sa mga tao. Itinaas niya ang kanyang mikropono at nagpatuloy sa pagsasabing, naramdaman ko na ang iyong sigasig. Ngayon, kailangan ko pang hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng pabor. Ginoong Mayo, sabihin mo lang sa amin. Siguradong tutulungan ka namin. Oo, hindi mo na kami kailangang tanungin. Ibigay mano na lang sa amin ang instruction o order mo. Lahat, mangyaring tumahimik at makinig kay Mr. Mayo. Mapait na tumawa si Thomas. Masyadong masigasig ang mga taong ito. Huminto muna siya saglit bago niya idinagdag, sa pagkakataong ito, sana bawat jewelry shop ay makapag-organisa ng live stream ng cutting session. 12 ng mga kumpanya ng alahas ang maaaring magtulungan upang ayusin ang mga live stream ng mga cutting session ng sabay-sabay. Ipapaalam namin sa buong Southland District o maging sa buong bansa ang aming presensya at ipakikita sa kanila ang kasaganaan ng aming industriya ng alahas. Matapos marinig ito ng lahat ng nasa ilalim ng entablado, may kumislap sa kanilang mga mata. Sumasang-ayon ako. Walang problema. Hayaan ang aming mga kapantay na makita ang kakayahan ng ating Southland District. Kapag ang 12 ng mga kumpanya ng alahas ay nagsagawa ng live stream ng isang cutting session sa parehong oras, maaari naming ipakita ang ating kakayahan at ipakita ang ating pagkakaisa. Samantala, alam ng lahat na ang pakikipagtulungang ito upang magsagawa ng mga live stream ng mga cutting session ay parang isang anunsyo sa publiko. Mula sa sandaling iyon, ang Stellar Jewelers ang magiging nangungunang negosyo sa industriya ng alahas ng Southland District. Walang makahawak sa kanila. Kung matagumpay ang live stream, ang Stellar Jewelers ay wala ng iba pang kalaban sa Southland District. Si Thomas ay napakahusay sa pagbili ng kasikatan. Kaya, nais kong maging matagumpay ang lahat ng ating live stream. Kabanata 930. Ang panawagan para sa pulong ngayon ay malinaw na nagturo sa lahat ng aral tungkol sa madiskarteng pananaw. Itinago sana ng mga normal na negosyante ang lahat ng magaspang na bato para sa kanilang sarili at sinisipa ang mga tinatawag na mga kasosyo. Ngunit, si Thomas ay maaaring kumuha ng siyam na bahagi ng magaspang na bato at ibahagi ang mga bato sa kanila. Dahil dito, siya ay iginagalang at minamahal ng lahat. Ang kanyang pagkabukas palad at paghatol ay wala sa mga normal na tao. Ito rin ay isang mahalagang dahilan kung bakit si Thomas ay maaaring maging Diyos ng digmaan habang sila ay maaaring maging paylay ng mga negosyante. Nang matapos ang meeting, pumunta si Thomas sa backstage. Matagal na siyang hinihintay ng asawa niyang si Emma sa backstage. Nang makita niyang naglalakad si Thomas, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya, "Galing." Pagkatapos ng iyong pagpupulong ngayon, lahat ng mga alahas sa Southland District ay nasuhulan mo. Pumalaklak si Thomas. Napakasama ng terminong suhol. Ikaw na ang general manager ng Stellar Jewelers ngayon. Ginawa ko ito para tulungan kang maalis ang maraming balakid. Sabi ni Emma, "So, kailan ka maghahanda para ayusin ang live stream?" "Mas maaga mas mabuti." Umiling si Thomas. "Hindi, kailangan nating maghintay." "Ano pa ang hinihintay mo? Kailangan nating ihanda ang daan." Hindi maintindihan ni Emma. Ano ang dapat pa niyang iaspolto? Hindi ba't siya na lang ang nagbigay daan sa lahat? Ipinaliwanag ni Thomas, para sa isa, ang paghahatid ng stock ay nangangailangan ng oras, at ang pamamahagi ng mga ito ay nangangailangan din ng oras. Pinakamahalaga, kami lang ang nakakaalam tungkol sa live stream sa ngayon. Hindi pa alam ng publiko. Ang susunod nating gagawin ay palawakin ang ating impluensya sa pamamagitan ng media at ipaalam sa lahat na 12 ng mga kumpanya ang nagsasagawa ng mga live stream ng cutting session ng saba. Sabay. Umunat ang noo ni Emma. Magbabalik ba ito? Kamakailan lang ay nangyari ang aral ni Wise. Hindi ba mainas ang audience? Sumagot si Thomas, mas maganda kapag may puwersa ng opinyon ng publiko. Kung mas agresibo ang puwersa ng opinyon ng publiko, mas maraming tao ang manunood. Kapareho ito ng mas malala ang isang pelikula, mas mapupuna ito ng mga manunood, ngunit nangangahulugan lamang na mas maraming tiket sa takilya ang ibebenta.
Kapag ang lahat ay nakaupo sa harap ng computer at nanood ng live stream, at karamihan sa mga bato na pinutol namin ay mataas ang grado, maaari naming gawing kita ang mga pagkalugi at mag-iwan ng magandang impresyon sa madla. Magtatrabaho ba ito? Nag-alinlangan si Emma. Napangiti si Thomas habang sinasabi, gusto mo bang sumugal sa akin? Nang banggitin ni Thomas ang salitang sugal, agad na namula si Emma. Siya ay matatalo sa bawat oras at ang presyo na nawala sa kanya ay, "Bah! Hindi ako nagsusugal sa iyo, pervert." Galit na saway ni Emma sa kanya habang tumaliko at umalis. Mukhang nalilito si Thomas. Bakit bigla siyang naging pervert? Wala pa siyang sinasabi. Sa VIP ward ng 3rd Southland General Hospital. Humiga si Y sa kama habang nakapikit para magpahinga. Matapos magpahinga ng ilang araw, halos gumaling na siya ng katawan, ngunit hindi pa rin gumagaling ang kanyang sugat sa pag-iisip. Si Thomas ay parang kandado na mahigpit na nakakandado sa kanya nang hindi makagalaw. Ginoong Wise, masama. May malaking nangyari. Pinuksan ng kanyang sekretarya na si Draco ang pinto at pumasok sa ward. Puno ng pawis ang kanyang noo habang sinasabing, "Mr. Wise, may malaking nangyari." Dahan-dahang binuksan ni Wise ang kanyang mga mata. Inabot niya ang salamin na may gintong frame mula sa mesa. Isinuot ito, at mahinahong sinabi, "Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na kailangan mong maging mahinahon kapag may mga problema ka, at hindi ka maaaring maging pabigla-bigla? Bakit hindi mo maalala pagkatapos kong sabihin ito ng maraming beses?" Itinaas ni Draco ang kamay niya. Masyadong nakakatakot ang pangyayaring ito. Hindi ako mapakali. Napangisi si Wise. Sabihin mo. Anong nangyari? Nauutol na sabi ni Draco. Gusto niyang sabihin iyon, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Buntong hininga. Ito ay masyadong komplikado. Hindi ko alam kung paano ko ito ilalarawan ng malinaw. Diretso niyang kinuha ang phone niya sa bulsa. Naghanap siya ng isang artikulo ng balita na pinakaangkop sa aktwal na sitwasyon, tinapik ito, at ipinakita ito kay Wise. Kinuha ni Wise ang kanyang phone at casual na nag-scroll dito. Noong una niyang binasa ang artikulo, mukhang kalmado pa rin siya. Ngunit habang binabasa niya ito, nagalit siya.